Now, siyempre, ang nais natin, matapos na yung impeachment na yan, dahil kalokohan naman yan. Yung impeachment na yan ay produkto ng bribery, kapalit ng sangkatutak, sandamukal ng mga ayuda na ibinigay sa mga kongresista. Walang pagkakaiba po yan dun sa decision to convict Corona siguro na ang kapalit ay yung mga disbursement acceleration program, no, na ibinigay ng administrasyon ni Presidente Aquino. So sa akin, on that ground alone, dapat yan ay mabasura na dahil hindi dapat ginagamit ang kaban ng bayan para gamitin ang impeachment bilang instrumento ng political vendetta. Yang impeachment po ay nakareserba sa pinakaseryosong paglabag sa saligang batas, graft and corruption, at saka yung pagtataksil sa bayan kapag merong sumakop sa atin at hindi dapat yan ginagamit sa politika lamang. So sa akin, kulang po tayo, talagang dapat ang Senado sa impeachment court para pag ma-dismiss ang impeachment ay hindi na po yan maku-question sa Korte Suprema. Yan naman po ay sinasabi ko lang naman, no, based on my experience bilang isang abogado na ang daming beses na naka-appeal sa Korte Suprema at saka bilang profesor ng constitutional at ng international law. Well, anyways, pasensya na po kayo naputol ang ating broadcast ng earlier, pero ito po yung pagtatapos ng broadcast na yan. So sa akin, kulang, magpasensya lang tayo hanggang bukas dahil naniniwala naman po ako na bukas posibleng ma-dismiss pa rin yan kapag nagkaroon na ng desisyon ng Senado as an impeachment court at kung magtuloy man sila, magkakaroon sila ng desisyon na kinakailangan tapusin ang paglilitis on or before June 30. At kung ano man ang desisyon ng Senado pagdating ng June 30, kung i-dismiss o magpapatuloy, hindi na po yan ma-review ng Korte Suprema. Kasi yun ang ibig sabihin ng salagang batas na sole judge. Okay?